Exodus chapter 3 verses 13 to 15. Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you.' And they ask me, 'What is his name?' Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. 'I am has sent me to you.'" God also said to Moses, "Say to the Israelites, 'The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." At bago po tayo magsimula, ano nga ba ang mga pangalan ni God the Father at ng ating Panginoong Diyos doon sa Biblia? Meron po tayo 10 pangalan, and una ko pong babanggitin ay yung pangalan, and pangalawa po ay ang meaning nito. Ang una po ay Yahweh, which means I am who I am. Elohim, which means Creator God. Adonai, which means Lord or Master. El Shaddai means God Almighty. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Rapha, the Lord who heals. Jehovah Shalom, the Lord is peace. And Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Jehovah Tsidkenu, the Lord is our righteousness. And last but not the least, Emmanuel, God with us. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang God's names are His revelation of Himself. Ang mga pangalan daw po ng ating Panginoon Diyos yung pagbubunyag niya sa kanyang sarili. Ibig sabihin po, sa pagsabi niya po ng kanyang pangalan bilang I am, nireveal na po ng ating Panginoon Diyos yung kanyang divine nature. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago o nilikha lang. Siya po yung Diyos na palaging nandyan, noon, ngayon, at magpakailanman. So, every time na binabanggit niya po yung pangalan niya, pinapaalala niya kung sino talaga siya. Parang sinasabi niya po kay Moses na kung gusto mong malaman kung sino ako, ito ang pangalan ko. I am. Walang katulad. Laging nandyan. Sapat para sa sarili ko. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's names are His way of relating to us. Ang mga pangalan po ng ating Panginoon Diyos ay paraan niya para makipag-ugnayan sa atin na mga tao. Hindi lang basta sinabi ng ating Panginoon Diyos na yung pangalan niya para ipagmalaki po yun. Ginamit niya po yun, yung mga pangalan niya na binanggit natin kanina, para makipag-connect sa ating mga tao. Yung pangalan po ng ating Panginoon Diyos ay ang tulay ng relationship niya sa atin. Kapag sinabi po ng ating Panginoon Diyos na siya ang God of Abraham, naaalala po natin yung kanyang faithfulness, promises, at pagmamahal sa mga ninuno natin. Kaya hindi po siya stranger o malayong Diyos. May connection na po siya mula pa nung una. Mayroon na siyang connection sa atin dahil kilala na siya ng ating mga ninuno. Parang sinabi po ng ating Panginoon Diyos kay Moses na hindi ako bagong Diyos. Ako yung Diyos na kilala ng lahi nyo. Ako yung Diyos na kilala ng iyong mga ancestor. Ako yung Diyos na sinasamba ng iyong mga ancestors, at pwede kang magtiwala sa akin. So through His name, through God's name, nakikipag-relate po ang ating Panginoon Diyos sa atin on a personal level. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's names are His commitment to us. Ang pangalan daw po ng ating Panginoon Diyos ay ang tanda ng kanyang pangako at paninindigan sa atin. Yung pangalan po ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang basta title o titulo. Ito rin po ay paalala ng kanyang promises na hindi niya po tayo iiwan o pababayaan magpakailan pa man. Sa paggamit po ng pangalan ng ating Panginoon Diyos, pinapatunayan niya po na He is faithful and reliable, na kung ano po yung sinimulan ng ating Panginoon Diyos sa mga patriarchs katulad nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, itutuloy niya po hanggang sa ngayon at sa mga susunod pa. Parang sinabi po ng ating Panginoon Diyos na ako ang Diyos noon, ako pa rin ang Diyos ngayon.
tapat ako sa mga pangako ko sa inyo. So every time na naririnig natin yung pangalan ng ating Panginoon Diyos, dapat nating maalala yung commitment niya sa atin mula pa nung sa mga pinaka-ninuno natin, pinaka-unang ninuno natin hanggang sa ninuno ng tawag dito, lineage natin mula kay Adam and Eve, mula sa mga pinakaunang tao. So every time na maririnig natin siya o yung pangalan niya, dapat nating maalala yung commitment na meron siya para sa atin mga tao, and hindi niya tayo bibiguin. Yun po yung pinaka-important thing. God will not tawag dito, basta hindi siya magbabago. Ay, parang ang hirap kasi i-translate ng bibiguin. Basta hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon Diyos. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.